Hello guys, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome back na uli dito sa ating YouTube channel, Barako 2 175 Kawasaki. May nakalkal pa tayong video about sa Kawasaki Barako 2. Kasi guys, merong nag-request nitong Barako 2. Ganitong model, kulay puti at tambutso at ang kanyang milyahe ay 160. Ano nga bang issue nitong ganitong Barako 2? Ang issue po nito ay ito kanyang decompression. Paano nga ba magpalit ng kanyang decompression release dito sa balancer ng Kawasaki Barako sa timing sprocket? May nag-request sa atin, Boss Jan, bakit ganon? Nagpalit ako lahat, pati timing sprocket, pinalitan ko. Tapos pati itong decompression, itong dalawa, yan o, yung parang palakol, bakit nga ba naka-welding? Nagpalit daw siya, bakit yung iba daw nakikita niya, hindi na nagpapalit ng sprocket. Papakita ko sa inyo kung paano yung pamamaraan para hindi na magpalit ng ganitong sprocket at ito pa rin yung gagamitin. Unang-una guys, luluwagan natin to gamit ang 5mm na Allen wrench. Dalawang 5mm Allen wrench. Yan, luluwagan muna natin. Yan. Okay. Dalawagan na natin. Yan yung kanyang Allen wrench. Allen wrench, 5mm. Yan guys, so kita nyo yan, luwag na yan. Tapos, gagawin natin dyan, pag magtatanggal tayo niyang timing sprocket, kailangan naka-top dead center. Ano nga ba ang top dead center? Siyempre, itong marker mark, yung timing mark natin, kailangan nakatap. Yung letter T. Nakatap po dun sa taas. Tapos, kung tatanggalin natin itong decom, pwede naman nating dukutin. Kaso, napakaganda nito guys. Para tayo ay makasureball na tama ang timing nyo, tatanggalin pa rin natin itong cover ng magneto. Pwede naman tayong hindi magtanggal, basta wag lang malikot ang meron. Kasi po, pag naibu po ang kicker ng konti, tapos lumubog po ang konting piston, hindi nyo na po makikita yung timing niya. Maaari pong mamaliya ang inyong Kawasaki Barako. Kaya pinakamaganda po nito, ang the best talaga ay tanggalin ang cover na magneto para makita ang timing. Ito po yung pinaka the best na pamamaraan sa Kawasaki Barako. Dito po tayo sa sureball. Kasi po marami ditong magagaling na mekaniko at yung mga aspiring mechanic natin na mahusay na rin. Kasi po sasabihin sa atin bakit tinanggal pa natin tong cover na magneto. Dito po tayo sa sureball para po sigurado ang timing. Alam niyo po ba ang Kawasaki Barako kapag sumala ang isang timing, yan o, yan yung kanyang timing mark. Meron kayong makikitang meron diyang, yan o, yan. May pinaka-arrow. Yun, matalas. Tapos, tatapat nyo lang yung letter T sa magneto. Yun. Kita nyo yan. Meron siyang katabi ditong fire at meron siyang T. Siyempre guys, dito tayo sa T, doon sa timing. Yan. And next, sentro natin yung letter T dito sa timing sprocket. Tapos may tuldok dito sa ibabaw ng cylinder head. Yan yung pinaka-the best na timing. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas maganda itong kalas ang magneto para makita ang tamang timing. Okay. Tapos tatanggalin natin ang tensioner. Yun. Tuturo ko din sa inyo kung paano mag-set up ng tensioner ng Barako. Yung mga ganitong model. Kasi po yung mga bago ngayong model, kalimitan pang Badja City 100 na po yung kanyang tensioner. Pero mas maganda pong gamitin yon yung sa Badja 100. Kasi po yun ay manual na siya. Nagse-self-adjuster na yon. Maganda po yun, maganda. Okay guys. Yun, natanggalin natin ang tensioner. Ngayon, tanggalin natin tuluyan tong 5mm Allen wrench. Yun. Patak pa nga. Okay. Yun.
Pasensya na kayo dito, hindi ako nakapagdala dito ng ating holder. Hawak ko lang yung camera. At may nag-request lang nito, kaya napasubo na tayo dito. Ito po yung timing sprocket. Yan po, may ginagawa pa ako isang barako. Yan. Ngayon kasi guys, pagpasok natin sa shop, nagsunod-sunod na yung gawain natin. Magbastan nyo po yung pambarako 1 at barako 2, yung pagkakaiba. Tingnan nyo po. Yung barako 1, buo po siya at walang welding. Yan. Yan o. Mapansin po natin. Tapos yung sa barako 2, naka-welding. Bakit nga ba ganito ang ginawa ng kumpanya? Iniba pa. Pero ngayon po, yung mga labas pong barako 2 na bandera, okay na po. Pambarako na po yung kanyang timing sprocket. Okay, yung decompression. Ito guys, tuturo ko na sa inyo kung paano magpalit itong decom. Gagawin nating barako 1. Unang-una, tatanggalin natin yung C-clip. Yon. Dalawa po yung kanyang C-clip. Yon. Gumamit ng flat screwdriver. Okay. And next, tanggalin itong decompression kasama ang spring. Natanggal na natin yung decompression. Yan yun, oh. Yan. Okay. Shoutout po kay Sir Ruben Tuason. Ganito po yung motor nyo, Kawasaki Barako 175. Ganitong motor, sir. Papalitan po natin yung inyong motor para po tumibay na Barako 1. At ganito po kasi yung original ng Barako 2. Ito po yung Barako 1 na original niya, buo po. May mga nag-comment dun sa aking mga videos at sabi, bakit boss dyan, pinalitan mo mekaniko yung timing sprocket? Hindi ba magkakaigi yung aking timing sprocket? Magkakaigi po yan. Hindi na po kayong papalit itong timing sprocket. Ito yung mga kailangan natin guys. Spring. Nagkakahalaga lang yung spring ng 5 pesos. Mura lang naman yung spring. Tapos itong decompression ay mga 750 ang isa. Okay. Di bali 1.5 na po yan. Dalawang decompression pang Barako 1. Magkatulad lang po ito. Left and right, magkatulad lang siya. Wala siyang right at left. Basta po, magkatulad po ito. Yan, okay. At magtataka yung iba, Boss Jel, bakit ganun? Paano ko malalagay itong decom ko at meron tong nakalagay dito sa timing sprocket? Madali lang yan. Ganito, tuturo ko sa inyo. Hindi po kagaya nito sa Barako 1. Tingnan nyo. May kasama na kasi po ito sa Barako 1, yung deco. May kasama na siyang pinaka yung tunggil doon sa sprocket. Gumamit kayo ng socket na 17. Yan. Pagkagamit ng 17, yung Allen wrench na 5mm, paluin nyo lang at matatanggal nyo na yon. Yung pin. O, diba? Napakadali lang. Ganun lang din yung isa. Okay, o. Napakasimple lang. Kaya nyo na magpalit. O, yan. Umamaster nyo rin ang Kawasaki Barako. Kaya kung nagustuhan nyo itong video ito, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, subscribe na po mga kapalapaan para maging kaisa ka dito sa Palapaan Movers. Sa Facebook page ko po, pwede tayong mag-upload doon about sa mga katanungan. Marami tayong aspiring mechanic na sasagot doon. At yung circlip baligtad, nasa ilalim na, hindi na siya nasa ibabaw. Yung kanyang C-clip pala, sorry. Yan. Okay, babalik natin yung original na C-clip. O yan o. Iyon. Diba? Yan. O, diba? Barako wala yung ating timing sprocket. Yung decom. Tapos ito yung spring. O yan. Yung spring, ganito lang yung paglalagay. Kita nyo yan. O yan. Ganun lang. Napakasimple lang guys. Malambot lang ilagay yung spring o. O. Diba? Ganun lang kadali. Barako na. Magkatulad na siya. O. Tanan nyo. O yan. O, ganyan lang guys. Hindi na kayo magpapalit ng timing sprocket. Ganun lang kasimple yung pagtatanggal ng pin. Kasi po yung iba, meron pong nabili dito sa shop. Nagpapalit sila ng timing sprocket. Di naman natin mapuna kasi nga may sariling mekaniko. Ito po yung timing. Yan. Tapos yung letter T, itapat nyo lang doon sa sinabi ko sa inyong puntil. Okay.
Yan. Yan yung timing, oh. Naka-timing na. Yan po yung pinaka-timing natin. Yung pagsiset ng tensioner, ganito lang yan. Hindi nyo kasi mailalagay ito nang hindi nyo to pinapaurong yung kanyang tensioner. Ganito lang, oh. Ganyan lang kasimple. Pipigain nyo lang ito ng sagad na sagad. Tapos, papasok nyo. Hawak nyo yung daliri nyo. Tingnan nyo, ha. Yun. Ganun lang kasimple, oh. Ganyan lang kasimple, pagmasdan nyo. Tapos, saka nyo hihigpitan to. Itong nut na G's. Okay, yan, oh. O, yan. Kita nyo, guys. Ayan, oh. May angat siyang konti. Kasi nga, nahigpitan na yung pinaka-pin. Tapos, saka nyo ilalagay itong tensioner. Pagkalagay ng tensioner, ilalagay natin yung bolt na 8mm. Pero, hindi nyo isasagad muna ang bolt. Lalagyan nyo siya ng clearance na konting-konti lang. Makikita ko sa inyo. Para mas maganda ang hapit ng ating timing chain. Yan ha, pagmasdan nyo ha. Yun o. Tapos saka nyo paigkasin, pagmasdan nyo maigi. Pagmasdan nyo maigi yung timing chain. Yun, o, kita nyo guys o. Umigkas na. Tapos, kapag umigkas na, hapitan nyo na itong G's. Yan sa ibabaw, hapitan nyo yan. Pag nahapitan nyo yan, yung sinabi ko sa inyo na wag nyo siya, iuurong nyo ng kaunti yung bolt na 8mm. Yan o, iuurong yung kaunti. Tapos, saka nyo siya hapitan para maganda ang hapit ng timing chain. Yan po yung ating sekretong malupit. Mga discarding malupit natin sa Kawasaki Barako. Para iwas po, ingay ang timing chain. Kaya po minsan sumusuko ang tensioner kapag hindi nyo po pinaurong siya ng yung bolt natin. Ganyan po yung tamang pag-set up ng ating Kawasaki Barako. At ito guys, tapos na. At pakinggan nyo po yung tunog ng ating Kawasaki Barako 175. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa Palabaan John Ray P. Okay guys, sana may natutunan naman kayo ditong aral kay Palabaan. Kung nagustuhan mo, palike naman po at pasubscribe. Pwede nyo rin share. Bye-bye po. Ingat po. Ride safe.